Sa ating pag-aaralan po nitong hapon, ipagpapatuloy po natin muli ang ating pag-aaral in the Gospel of John. At dito ho natin natutunan mga kapatid that ang Gospel of John ay madalas po na tinatawag the fourth Gospel. Or kung tawagin po minsan, the spiritual Gospel. And ang purpose po ng John of course is evangelistic. To which natutunan po natin that in chapter 20 ng Juan, verses 30 to 31, ito po ay naisulat upang malaman ho natin na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At kung tayo ho ay sasampalataya, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang rason kung bakit po naisulat ang aklat ng Juan. At natutunan din po natin that the reason why ito po ay itinuturing bilang spiritual gospel ay dahil ang lahat ng sinasabi po ng ating Panginoon Hesukristo ay nagbibigay po spiritual life in an evangelistic way. To which, natutunan din po natin that because ang Gospel of John is evangelistic in purpose, ang salitang sumampalataya o manalig o manampalataya or the word believe in English ay ginamit po ng 100 beses just within the Gospel of John. Halimbawa, to those who believe on His name, sa kanila ibinigay yung karapatang maging mga anak ng Diyos. For God so loved the world that whosoever believes on Him shall not perish but have everlasting life. At meron din po babala sa konteksto of believing. Sa Juan 8:24, unless you believe that I am He, you will die in your sins. So masasabi po natin, ang Gospel of John is evangelistic. Kung ang Mateo, nais po niya maipresenta si Kristo bilang hari ng mga Hudyo at hari ng mga hari, pagdating sa Marcos, ipinipresenta po si Kristo bilang ang makapangyarihang anak ng Diyos. At pagdating sa Lucas, siya ang tagapagligtas ng buong mundo. Pagdating po sa Juan, ipinipresenta po si Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos, siya ang Mesiyas, siya ang anak ng Diyos, siya po ang tagapagligtas. Sa gayon, napag-aralan po natin that the very words in verse 1, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, ay may tatlong deskripsyon patungkol po sa kalikasan ng berbo. Have you ever wondered bakit po there are 3 descriptions pagdating po sa salitang salita or yung berbo or logos, the word? We have come to learn of course that ang nais po gawin ni Juan po dito is to describe kung sino itong Diyos na nagkatawang tao na may kapangyarihan makapagbigay ng kaligtasan. At bakit po? Dahil sabi po nung una, He was in the beginning. Which means itong berbo ay may katangian at kalikasan na may walang hangganang nature. He is eternal. Pangalawa, kasama po ng berbo ang Diyos even from the very beginning. Which speaks of course of its intimate description that bago pa ho likhain ang anumang bagay, before anything came to pass, ang berbo ay may eternal relasyon na sa Diyos Ama. At pangatlo, by nature, by essence, ang berbo ay Diyos. Pero tulad nga po sa ating tinalakay last Sunday, bakit nga po ba tinatawag si Kristo bilang berbo? Why is He called the Word? Well, based on our background study last Sunday, ang salitang berbo o sa wikang Griego, logos, pagdating po sa kultura ng mga Griego, ang salitang logos o berbo simply means the very rational thinking or reason na nagbibigay po ng kaayusan sa buong mundo. At ito rin po ang nag-govern sa buhay at conduct ng bawat tao. Moreover, sa kultura ng mga Griego, ang salitang berbo, which governs the whole universe, ay hindi personal. It is an inanimate object, kumbaga. It's not personal. It's not a person. It doesn't communicate. It's something of a force.
Pagdating naman po sa mga Hudyo, ang salitang berbo, mga kapatid, ay tumutukoy po minsan sa buong kautusan, the law of God. Pero habang tumatagal po ang progression ng Jewish history, palapit na po sa New Testament, ayon po sa Aklat ng Kawikaan, ang salitang berbo or word ay tumutukoy po sa wisdom. Tulad po sa sinabi sa Kawikaan 8, wisdom ang kauna-unahang kasama ng Diyos bago po likhain ang mundo dahil ang wisdom ang unang nilikha ng Diyos, according to Proverbs 8 verse 22. Gayunpaman, when we ask the next question, alin sa dalawa ang ginamit ni Juan na kahulugan for the word word? And the answer, mga kapatid, may have not been one of them or neither of them. Kundi ang rason maaari kung bakit po ginamit ni Juan ang salitang berbo bilang deskripsyon para sa ating Panginoon Hesukristo is because whenever the word is used in the Old Testament, tulad ng ating tinalakay last Sunday, ang word of the Lord is transformative. Nagbibigay po ng kaligtasan at kagalingan. I have sent my word to heal your diseases. I have sent my word to rescue you from trouble. Pangalawa, ang word of God in the Old Testament ay nagbibigay po ng linaw at liwanag. It is revelatory by nature. Halimbawa, nung nangusap po ang Diyos sa mga propeta tulad ni Samuel, Jeremias o Ezekiel, lagi po binabanggit ang Biblia sa ganitong klaseng paraan kung paano nangusap ang Diyos. The word of the Lord came to Samuel. The word of the Lord came to Jeremiah. The word of the Lord was revealed to Ezekiel. So by nature, ang salita in the Old Testament is revelatory. Moreover, ang salita po ay walang hangganan. Forever, O Lord, ang iyong mga salita ay nakatatag sa langit. So dahil po sa paggamit po ng salitang berbo sa Lumang Tipan, which is the word is transformative, the word saves, the word heals, the word will never come back void, hindi siya pwede bumalik na walang kabuluhan, yun ang ginamit po ni Juan para kay Kristo. Dahil ang tunay na salita that will accomplish perfectly ang layunin ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagbibigay po ng kaligtasan at kagalingan sa ating espiritual. Ang tunay na salita po ng Diyos na hindi po pwede bumalik na walang kabuluhan, kundi tatapusin po niya ang lahat ng inutos sa kanya ng kanyang Ama, ay walang iba kundi si Jesus. Sa gayon, ang titulo na berbo para kay Jesus is another way of saying the Word is God's fullest and perfect revelation and expression of Himself. Jesus is God the Father's greatest revelation. He is the highest revelation. Ang berbo na walang iba kundi si Kristo, He is God's way of communication para po maibigay ang kaligtasan sa mga sasampalataya. So dahil po dito, ang berbo na walang iba kundi si Kristo, He is eternal, He was in eternal fellowship with the Father, and He by nature is God. Ngayon, pagdating po sa talatang 2, tignan niyo po yung sinabi ho dito. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Now, in English, He was, or this is the one, who was in the beginning with God. Now, in verse 1, in the second clause, sinabi, and the Word was with God. Pero dito sa talatang 2, He was in the beginning with God. Now, we can say, inulit-ulit ni Juan ang talatang 1. Clause B, inulit po niya. He was in the beginning with God. Pero ang tanong po dito, may tatlong clauses po ang verse 1 eh. Pero bakit yung clause 2 ang inulit po ni Juan and not clause 3, not clause 1? Pero bakit clause 2? He was with God. Bakit yun ang inulit po niya sa versikulo 2? Ang rason is because John wants to reveal to us, the Christian church, kung sino ang tunay na Diyos sa pamagitan ng tatlong persona. Dahil sa Lumang Tipan,
Ang alam ng po ng mga Hudyo is that ang Diyos ay iisa lang. Hear, O Israel, the Lord thy God is one. The Lord is your God. Pangalawa, pagdating po sa Genesis 1, talatang 1, the Bible says, in the beginning, God created the heavens and the earth. So sa pananaw po ng mga Hudyo who study the Old Testament, hindi po klaro sa kanila tulad ng clarity sa atin sa Bagong Tipan patungkol po sa topic of the Trinity. Ang alam ng po nila, there's only one true God. Ang alam ng po nila, there's only one God who created the heavens and the earth. Pero habang tumatagal po ang canon ng banal na kasulatan, nung pumasok na po ang Salmo, nung pumasok na po ang Deuteronomio, nung pumasok na po ang Isaiah, may dumadagdag po ng mga revelation patungkol po sa nature ng Diyos sa konteksto po of redemptive history. Pumapasok na po dito yung tinatawag na alipin. May isusugo ako isang alipin at tutuparin niya ang aking mga kasunduan. And then may binabagit din po siya na may darating na pare. And I will send one who will be a priest like Joshua. Ayon po sa aklat ng Zechariah. Pagdating sa Isaiah, may darating na ang pangalan po niya ay Emmanuel. For God is with us. At sa Salmo 110 verse 1, napakalinaw, sinabi ni Elohim sa aking Adonai, sinabi ng Diyos sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan kamay, hanggang mailupig ko ang lahat ng iyong mga kaaway at mailagay sa ilalim ng iyong paanan. So ngayon, habang nagpo-progress po ang revelation from the Old to the New Testament, sa pananaw ng mga Hudyo, bagamat alam lang po nila that there is one true God, but the nature of the Trinity ay hindi pa ho klaro sa kanila. So ngayon, it goes back to that next question. Bakit sinabi at inulit muli ni Juan, He, the Word, was in the beginning with God? Dahil nga, para sa pananaw ng mga Hudyo at sa mga ibang tagapag-aral ng Lumang Tipan, there's only one God. Pero maaari, iisang persona lang para sa iba. Pero nais maipaliwanag ni Juan, sa iisang Diyos na yan, hindi lang iisang persona. May dalawa, may tatlong persona sa iisang Diyos. Now, we need to be very careful on how we explain the Trinity. Ang maling pananaw sa Trinidad ay ito, na kung tawagin po modalism, isang doktrina na kinamumuyan po ng mga ilang Kristiyano sa sinuunang panahon. Ang doktrina ng modalism ay ganito ho, ang Diyos Ama ay nasa langit. Pero ang Diyos Ama, nung siya'y bumaba sa lupa, naging Hesukristo na ho siya. At nung maipako si Hesukristo sa krus at umakyat na ho siya sa langit, bago ho siya umakyat ng langit, nakapagdesisyon na siya na sa kanyang muling pagbabalik, siya naman ang Espiritu Santo. So, iisang persona, pero may tatlong personalidad. Mali ho yun. And then, may tinatawag naman, mga kapatid, subordination doctrine of the Trinity. Na ang Diyos Ama, siya lang ang pinakamataas na Diyos. Ang Diyos Anak, hindi siya kasing kapantay ng Diyos sa pagiging Diyos. At ang banal na Espiritu ay Diyos pero mas lower po siya kaysa kay Hesukristo. Yan po yung mga maling doktrina at pananaw pagdating po sa Trinidad. Pero dito, inililinaw na po ni Juan, itong berbo who is eternal, itong berbo na kasama ng Diyos with eternal relationship with the Father, itong berbo na Diyos din, siya ang kasama ng Ama from the very beginning. So nung sinabi po ni Moises sa Genesis 1, in the beginning God created the heavens and the earth, ayon kay Juan, in that God, nandun si Ama, nandun ang Anak, at pagdating sa versikulo 2 ng Genesis, nandun din ang Espiritu ng Diyos. Kaya nasasabi po ni Moises, as he records Genesis 1 verse 26, let us make man after our own image, after our own likeness. Napag-aralan po namin, pagdating po sa Genesis 1:26,
May mga ilang teoridad po daw patungkol dun sa let us. Sino ba yung us na tinutukoy po doon? Bagamat hindi pa klaro ang Trinidad nung panahon na yon. Well, may mga nagsasabi na yung us na binabanggit po doon ay tumutukoy po sa mga anghel. Pero may problema. Unang-una, hindi kailangan ng Diyos ang permission ng mga anghel bago po siya lumikha. Pangalawa, ang mga anghel ay hindi nilikha after the image and likeness of God. So kung yung us na binabanggit po sa Genesis 1:26 ay tumutukoy sa anghel, then ang ibig sabihin po nun mga kapatid, ang mga tao ay nilikha after the image and likeness of angels. May problema ho doon. Dahil ang ibig sabihin po ng image and likeness ay tumutukoy po sa otoridad, tumutukoy po sa procreation, tumutukoy po yan sa pamamahala at pamumuno sa buong mundo, which hindi ibinigay sa mga anghel. Sa gayon, nakikita ho natin in John that He was in the beginning with God. Ine-emphasize po niya, sino itong Diyos? That was in Genesis. Sino ang kasama ng Diyos in Genesis? Nung likhain po niya ang lahat ng bagay. Now, it's interesting, kung may magtatanong man po sa inyo, Pastor, nabanggit niyo po that ang Diyos Ama ay may likha ng lahat ng bagay. Ang Diyos Anak ay may likha ng lahat ng bagay. Well, what about the Holy Spirit? May binabanggit po ba sa Biblia na ang Diyos Espiritu Santo ang lumikha din ng lahat ng bagay? Kasi ayon po sa Genesis 1 verse 2, na sa ibabaw lamang po siya ng tubig. Pero anyone who studies Genesis 1:2 will come to a conclusion that the reason why umiibabaw po ang Espiritu ng Diyos on top of the water is because in those days, that meant, naghahanda na po siya magbigay buhay sa mundo. Pero hindi lang po yun. Kung babasahin po natin ang aklat ng Job, dito po tayo in the book of Job, chapter 33. Ang aklat ng Job, 33. Job, chapter 33. Patungkol po ito sa Espiritu ng Diyos. Talatang 4, Job 33, verse 4. Sabi po ng Biblia, ang Espiritu ng makapangyarihang Diyos ang gumawa sa akin at nagbigay buhay. The Spirit of God has made me. The breath of the Almighty gives me life. So the Father creates. Jesus creates. Ganoon din ang Espiritu ng Diyos. Matter of fact, mga kapatid, kapag pinagpatuloy po natin in the next few Sundays, kung lolobin po ng Diyos sa aklat ng Juan, makikita ho natin that the one who is responsible sa ating born-again life ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Kaya nasabi po ng ating Panginoon Jesucristo, they that is born of the Spirit is of the Spirit. And they that is born of the flesh is born of the flesh. Imposible na maborn again ang isang tao na wala po ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. At imposible na tawagin po natin si Jesus bilang Panginoon ng taos-puso na wala ho sa atin ang banal na Espiritu. So all three persons of the Trinity ay nakakalat sa buong kasulatan. Gayunpaman, how much understanding yung mga Hudyo pagdating sa Trinidad, we are not too sure. Kaya nga naisugo po si Jesucristo para maipakilala sa atin ang bawat persona ng banal na Trinidad. Kaya pagdating po dito sa talatang 18 ng Juan, balikan po natin ang John chapter 1, beginning at verse 18. Ito po ay isang rason kung bakit dumating ang ating Panginoon Jesucristo. John 1 verse 18. Sabi po ng Biblia, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang buktong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Nang ibig sabihin, they did not have a clear picture kung ano talaga at kung ano ang Diyos when it comes to the personhood. Pero nung dumating po si Kristo, siya mismo ang nagpakilala ho sa atin kung sino ang Diyos Ama.
Kaya nga yung panalangin, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Paano ho natin nalaman yung ganong klaseng panalangin? Itinuro ho sa atin yan ng ating Panginoon Jesus. Ipinakilala ho sa atin ang tamang pakikitungo sa Ama. Ganoon din ang sagot po ni Kristo kay Philip. Sabi po ni Philip kay Jesus sa John 14, Jesus, ipakita mo sa amin ang Diyos. Pero sinabi po ni Jesus kay Philip, Philip, if you have seen me, nakita mo na rin ang Diyos Ama. Nang ibig sabihin, kung ano yung inuugali ko, kung ano yung mensahe ko, kung ano yung mga ginagawa ko, kung ano yung buhay ko, ganoon din ang Diyos Ama. So, the purpose of Christ to come on the earth ay hindi lang po maligtas tayo, kundi makilala din po natin ang tunay na Diyos. Sa gayon, pagdating po sa talatang 3, sabi po niya dito, nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamagitan niya. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. So far, ano po ang alam po natin sa berbo? Ang berbo ay eternal, verse 1. Ang berbo ay eternally in fellowship with God the Father, verse 1. Ang berbo by nature ay Diyos, verse 1. Verse 2, ang berbo from the very beginning, kasama na po ng Diyos in creation. And pagdating sa verse 3, ang berbo ang may kapangyarihan na lumikha at siya rin ang rason kung bakit ang lahat ng buhay ay may buhay. Ang kung bakit ang lahat ng mga nilalang ay nabubuhay po ngayon. Now, what's interesting about this, mga kapatid, is, ayon po sa mga commentators ng Book of John, may naobserbahan po sila sa verse 3. May tinatawag na positive and negative. Ano po yung positive? Ito po ang positive. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya. That is positive. Which means it affirms that itong Kristo, siya ang responsible for creating everything. Pero ito yung negative. Ano po yung negative? At walang anumang nalikha ng hindi sa pamagitan niya. Nang ibig sabihin, there is no life kapag wala si Kristo. Alam niyo po yung buhay at lakas na natatanggap po natin sa araw-araw, na pinapasalamat po natin sa Diyos, ay nagmula din kay Kristo yon. May mga panahon na tayo po ay napapagod. Pero sino ho nagbibigay ng kalakasan sa pisikal para magawa po natin ang ating mga tungkulin pagdating po dito sa mga bagay in the earth? Yan po ay walang iba kundi si Jesus. Nothing was made that was made. And when we look at science, at sa mga bagay dito po sa mundo, when you look at every atom, every particle, every cell in your DNA, everything invisible to the naked eye, na kumikilos po, that we can only see through the microscopes, lahat po yun ay kumikilos dahil po kay Kristo. Now you think about that, mga kapatid. Another beautiful thing is this, ang ating mundo. Kapag ang ating mundo ay masyadong malapit sa sun, masusunog tayo. Pero kapag ang ating mundo ay masyadong malayo po sa araw, tayo po ay magkakaroon ng ice age. Sino ho ang nagbibigay ng kaayusan that we do not move closer and further away from the sun? Si Jesus. Sa pamagitan niya, nilikha niya ang lahat ng bagay. Now here's what you'll also notice about verse 3. Yung salitang sa pamagitan niya, through Him, through Him, through Him. Now kapag sinabi po yung salitang through Him, it speaks of instrument of agency. Ito ang naging ahente o instrumento ng Diyos para magkaroon ng buhay. Kasi when we speak of the word through, especially in a supernatural sense, kapag ang isang tao po ay lumakad through that wall, he passed it. Now, syempre, wala ho sa atin can go through that wall supernaturally. Pero si Kristo, He's done that. And what this is saying is that yung through na ginagamit po dito sa Juan simply means that walang bagay
that is on the face of this earth and the whole universe can come to existence na hindi muna dadaan kay Jesus. Now, notice how the word through is used about Jesus sa mga ibang teksto ng Biblia. Simulan po natin dito sa unang Korinto 8. Basahin po natin. Unang Korinto 8, talatang 6. Notice how the word through is used about Jesus. Unang Korinto 8, talatang 6. Sabi po ng Biblia, para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama, na lumikha ng lahat ng bagay, at nabubuhay tayo para sa Kanya. At may iisang Panginoon lamang, si Hesukristo. Sa pamamagitan Niya ay nalikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din Niya ay nabubuhay tayo ngayon. Now, this might cause some other questions. Teka lang, sabi dito, ang Diyos Ama ang lumikha ng lahat ng bagay. Pero sinabi din po sa susunod na clause, si Kristo ang lumikha ng lahat ng bagay. And both are true. We can say na nung likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, ang ginamit po niya na agent of instrument or instrument of agency para magkaroon ng buhay ay si Jesus. Si Jesus was the instrument to bring forth the universe to existence. Yan ang ibig sabihin po ng tekstong yan. Ginawa ng Diyos Ama ang lahat ng bagay, pero sino ho ang naging agent po niya? Nakapantay din ho niya upang ang mga bagay na lilikhain ay magkaroon ng buhay. Si Jesucristo. Pero hindi lang po natapos dyan, mga kapatid, kung babasahin po natin ang Hebreo, Kapitulo 1. Let's go to the book of Hebrews, chapter 1. Hebreo 1, talatang 2. Paulit-ulit po yung binabanggit na sa pamagitan. Hebreo 1, talatang 2. Ngunit, nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. So sa unang Korinto, sabi ni Pablo, sa pamagitan niya, nalikha ang lahat ng bagay. Ang sinabi naman po na may akda ng aklat ng Hebrews, sa pamagitan ni Hesukristo, nalikha ang lahat ng bagay. Karagdagan pa ho dito, let's go back. Colossians chapter 1. Basahin po natin ang Kolosas, Kapitulo 1, talatang 15. Colossians chapter 1, beginning at verse 15. Colossus 1:15. Sabi po ng Biblia, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Verse 16. Sapagkat sa pamagitan niya at para sa kanya, nilikha ang lahat na nasa langit at nasa mundo, ang nakikita, pati na rin ang hindi nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Again, inulit na naman yung mga salitang, sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Lastly, Revelation chapter 3, kung ating po babasahin. Revelation chapter 3, talatang 14. Tignan niyo po yung titulo at function ni Kristo. Revelation 3 verse 14. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Laodicea. Ito ang mensahe na tinatawag na Amen, ang tapat at tunay na saksi. Siya ang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. So what does the Bible and the unified testimony of Scripture teach us patungkol po sa nature ng Berbo? Sa nature ni Jesus. Hindi lang po siya eternal. Hindi lang po niya kasama ang Diyos Ama since the very beginning. Even before creation. Hindi lang po siya Diyos. Pero sabi ng Biblia, kung wala si Kristo, walang buhay.
Kaya ito po ay nagbibigay na napakagandang aral ho sa atin mga kapatid. Kung tayo po ay nakakaranas po ng pagod, nakakaranas po ng takot, nakakaranas po ng kahinaan, etc., magpasalamat pa rin po tayo sa Diyos dahil kung wala ho siya, wala po tayong buhay. Kung wala si Kristo, wala kang buhay. Kung wala si Kristo, wala kang pagkain. Kung wala si Kristo, wala tayong trabaho. Kung wala si Kristo, wala kang lakas. Hindi ka magkakaroon ng asawa, hindi ka rin magkakaroon ng anak, hindi ka magkakaroon ng existence, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan because through Christ and Christ alone, matatagpuan po ang buhay. He and through Him and for Him are all things. Napakalinaw po na sinasabi ng Biblia. Kaya no wonder why sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan, sa araw-araw dapat nagpapasalamat tayo sa Diyos. The reason why we stand, the reason why we're here is because of Him. All things were made through Him. Ang aking buhay ay hiram sa Diyos dahil ito ay nanggaling mula sa Kanya. And yet, dumarating po sa atin ang kahinaan. Itong hiram na buhay mula sa Diyos, I will do whatever I want with this life na hiram lang sa Diyos. When the Bible makes it very clear, all things were made through Him. No wonder why we have a peace of God that comes with it. Ano yung peace of God na tinutukoy po doon? May parte po tayo na nanggaling sa Diyos. We are made after His image and likeness. Kaya po sa pag-aaral po na tinatawag na General Revelation, may 3 bagay kung paano po pinapatunay ng Diyos na siya po ay nag-i-exist. Sa pamagitan po ng kalikasan, nature, sa pamagitan po ng providensya ng Diyos na naglalagay ng kaayusan sa buong sansinukob, at pangatlo, budhi. Kahit hindi ka mananampalataya, you know the difference between evil and just, righteousness and unrighteousness. Because we were made through Christ. Parte po tayo, there's something in us that comes from God. All things were made through Him. Kailangan dumaan po tayo sa Kanya para magkaroon po ng buhay. At totoo din po ito mga kapatid pagdating po sa kaligtasan. Iisa lang po ang tagapamagitan between man and God. Everyone must go through Christ. No wonder why the Bible says, makipot ang pintuan. You must go through that door to gain eternal life. Narrow and straight is the gate, and broad and wide is the way, and many there be that are left to destruction. Kailangan dumaan kay Kristo. Kaya siya mismo ang nagsabi, ako ang truth, ako ang daan, ako ang katotohanan. I am the way. I am the truth. I am the life. No one gets to the Father except by me. You want to enter into eternal life? You need the life of Jesus in you. You want your sins to be forgiven? You need the life of Jesus in you. You want to love God with all your heart, soul, and mind? You need the life of Jesus in you. In Him and through Him, magkakaroon po tayo ng buhay. Kaya ang buhay po natin ay hiram sa Diyos. Tatandaan mo natin yun mga kapatid. Huwag mong iaagaw ang buhay na hiniram sa inyo ng Diyos, na ibinigay pala sa inyo ng Diyos. Pinahiram po niya ang buhay natin ngayon to us. Huwag mong aagawin yan sa Panginoon. This is my life, this is my body, this is my choice. Hindi. You were made through Him. You contribute nothing to your existence. You were made through Him. Your life is owed and owned by God. You owe your life to God. Kaya nga, no wonder why the Bible says everything that He tells us to do, bilang siya ang Diyos ng ating buhay, we must do kasi we were made through Him. Ang aking bibig was made through Him. Ang ating mga dila was made through Him. Ang ating pag-iisip was made through Him. Ang ating mga ari-arian was given to us through Him. Everything about us, pag-aari ng Diyos. Kaya hindi natin pwede ikatwiran sa Panginoon
na dahil hiram po ang ating buhay, Panginoon, bakit yung mga ibang kapatirang ganyan maglingkod, gagayahin ko rin sila. Huwag mo sila intindihin. Intindihin mo ang sarili because at the day of judgment, individual ho tayo hahatulan. Hindi dahil ginawa ito, ginawa niya yan. Hindi. Hahatulan po tayo individually. Pastor, hindi ako a-attend kasi hindi siya umattend. Pastor, hindi ako a-attend kasi nagbakasyon yung iba eh. Bakit mo sila gagayahin? Hiram ang buhay mo sa Diyos. You owe your life to Him. Minsan naiisip ng tao, kailangan ko gawin ito kasi baka magalit si pastor. Who cares about pastor? Wag ako yung isipin mo, hindi ako yung hahato sa inyo sa araw ng paghuhukom. Kapag binibigay po namin ang salita ng Diyos sa inyo, hindi matakot kayo pa kay pastor o sa church, kundi because your life is borrowed from God. Hiram sa Diyos ang buhay mo. You owe everything to Jesus. Wag natin sana maging selfish po with this life that He's given us. So ngayon that we've come to learn that Jesus is the source of everything, why is He the source of everything? Bakit kailangan dumaan ang lahat ng bagay sa Kanya para magkaroon ng buhay? Now let's go to verse 4. John 1, verse 4. Ito ang rason. Bakit ang lahat ng bagay ay kailangan dumaan sa pamagitan niya? Ito ang rason. Verse 4. Ang salita, ang pinagmumulan ng buhay. At ang buhay na ito'y ilaw. Dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman. At hindi ito nadaig ng kadiliman. Now, yung binasa po natin sa talatang 4 at 5, there are 3 things na nagbibigay po ng tema sa buong aklat ng Juan. Number 1, the Word has life. Ang salita ang pinagmulan ng buhay, life. Pangalawa, at ang salitang ito na nagbibigay buhay, ito'y, sabi ng Biblia, nagbibigay liwanag, light. This life is the light of men. And lastly, darkness. Those 3 words occupy the whole theme of the book of John. Now, how do we know this? Well, ano po bang ibig sabihin po ng life? 2 things. Dahil si Kristo, kasama po niya ang Diyos Ama sa paglikha ng lahat ng bagay at sa pamagitan po niya nagkaroon ng buhay ang lahat ng bagay. This life na binabanggit po ng Biblia, number 1, refers to creative life. May kapangyarihan si Kristo na magbigay buhay physically. Tulad po ng ginawa po niya kay Lazarus. 3 days, 4 days in the tomb. Anong ginawa ho niya? Lazarus, come forth. At ano ho nangyari? Nagkaroon ng buhay ang patay. The man was probably in the process of decomposition. Rigor mortis probably settled in. There are many things that have taken place possibly within those 3-4 days, and yet, sa bibig at salita lang ni Kristo, come forth, nagkaroon po ng buhay. Si Kristo din ang nagsabi sa John 11:26, I am the resurrection and the life. Verse 25 and 26. So let's look at this overview. Bakit po siya tinawag na life? Well, if you turn with me in John 3, makikita po natin kung paano po gamitin yung salitang life in the Bible. John 3, beginning at verse 15. Now look at this. John 3, talatang 15. Tignan niyo ho. Upang ang sinumang sumasampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And then inulit na naman in verse 16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Then in John chapter 5, basahin po natin. Juan kapitulo 5.
Tignan niyo po ang sinasabi po dito sa talatang 26. John 5 verse 26. Look at this. May kapangyarihan ang Ama na magbigay ng buhay. Ganoon din naman, may kapangyarihan ako na kanyang anak na magbigay ng buhay. Dahil binigyan niya ako ng kapangyarihang ito. And lastly, John 17, kung ating po babasahin. John 17, talatang 3. Look how the word life is used. Juan 17, talatang 3. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng mga tao na ikaw lang ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na isinugo mo. So, yung nakita natin sa John 1:4, life is all over the Gospel of John. Because ang ibig sabihin po ng life sa konteksto po na yan is not limited lang po sa creative life, kundi ang life na binabanggit po dito ay walang iba kundi spiritual life. Na kung sa Genesis, ang Diyos ang responsible for giving creation life, pagdating sa bagong tipan, sino po ang responsible sa pagbigay ng spiritual life? Kaya no wonder why nagalit po ang mga Pariseo kay Kristo sa araw ng pamamahinga. Sinabi ni Jesus, ang aking Ama ay gumagawa at ang anak ay gumagawa rin. Well, let's look at the first angle. Ang Ama ay gumagawa, which means He's controlling the universe in order, creation life. Pero when Jesus says, ang anak ay gumagawa rin, it means nagbibigay po ng buhay na walang hanggan ang anak. Pero may binanggit din po dito na another word. Ang pinagmumulan po ng buhay ay nagmula po sa salita. At itong buhay ay nagbibigay liwanag, nagbibigay ilaw, light. How does John use light in the Gospel of John? Well, let's go back to John 1. Let's go John 1, verse 6. At makikita niyo po kung paano gamitin ni Juan ang salitang ilaw. John 1, verse 6. Sabi po ng Biblia, isinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan, referring to John the Baptist. Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Upang sa pamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Moreover, John chapter 3, verse 19. Tignan niyo po kung paano gamitin ang salitang ilaw. John 3, verse 19. Sabi po ng Biblia, hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa niya. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang malaman ng lahat ng mabubuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. John chapter 8, kung ating po babasahin. John chapter 8, talatang 12, basahin ho natin. John 8, verse 12. Sabi ho dito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi namumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Lastly, John chapter 9, beginning at verse 5. John chapter 9, verse 5. Tignan niyo ha. Sabi po dito, sa Juan 9, talatang 5, habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. So here's the question. Kung si Kristo ang pinagmumulan po ng buhay, which buhay there represents
eternal and spiritual life, ano naman po ang nilalarawan ng salitang liwanag o ilaw? At ang ibig sabihin po ng liwanag o ilaw po dito is special revelation. Yun ang ibig sabihin po nun. Na maaari na itanong ho natin, Pastor, bakit kapag ako'y nagbabahagi, parang hindi nila tinatanggap, parang baliwala lang, parang mga patay. And the truth is, mga patay talaga sa spiritual. Dahil walang puwapasok na liwanag. Walang puwapasok na special revelation. Dahil siya ang pinagmumulan ng liwanag. Tingnan niyo yung sinabi po ni Juan. Sabi ho niya, dumating ang liwanag bilang hatol sa mga tao. Pero ano po ang ginusto po nila? Mamuhay sa kadiliman. Ang ibig sabihin po ng kadiliman is moral darkness. Moral blindness. And you will notice, mga kapatid, sa ating pag-aaral of the Gospel of John, what day did Nicodemus come to Jesus? In the morning or night? In the night. May dalawang referensya ho yun. Yung una, maaari dumating po siya talaga sa gabi dahil tapos na si Kristo sa kanya mga ginagawa for that day. So nagkaroon po siya ng dialogue. Pero dahil po dumating po siya in moral darkness, hindi niya nauunawaan yung sinasabi ni Kristo pagdating po saan? Sa born again experience. Pero hindi po natapos diyan. Pagdating naman kay Judas Iscariote, ganoon din. Juan 13, atin po basahin, John chapter 13. Notice how the word darkness plays a huge part in the Gospel of John. John 13, talatang 30. John 13, verse 30. Ito po ay tumutukoy sa huling hapunan. Sabi po dito, pagkakain ni Judas ng tinapay, agad siyang umalis. Gabi na noon. As soon as Judas had taken the bread, he went out, and it was dark. Now, pinag-uusapan ho namin ni Mrs. Kanina umaga, o nga naman, bakit kailangan banggitin ni Juan na yung huling hapunan ay naganap sa gabi? Talaga naman, usually supper time, during the Jewish ways of eating, is always in the night. So parang redundant. Supper, gabi. Gabi, supper. That was normal to the Jews. Usually, gabi na po talaga sila kumakain for supper. Pero bakit kailangang i-emphasize gabi na noon? Is because yung sinabi po ni Juan sa John 1:5, dumating na ang special revelation, which is the gospel of Christ. Siya ang pinakamataas na pahayag ng Diyos. Pero dahil mas gusto ng mga patay sa spiritual ang kadiliman, they remained in darkness. So what can we learn about Jesus? He was in eternal fellowship with God from the very beginning before creation, and He was also there during creation. Siya ang naging agent kung saan sa pamagitan po niya nagmula ang lahat ng bagay into existence. Ang berbo ang pinagmumulan ng buhay, ang berbo ang nagbibigay ilaw, ang berbo na daig niya ang lahat ng gawa ng kadiliman. And what does that mean? Dahil ang liwanag ay naglalarawan po ng special revelation. Kapag ginusto ng Diyos ilapit ang isang patay sa spiritual kay Jesus, hindi mahahadlangan ng kadiliman yun. That's why the Bible is able to say, no man can come to me unless the Father draws him. That word draw is a very strong verb. If I'm not mistaken, it has a lot to do, mga kapatid, with dragging a person with force. Hindi yung winuwu mo yung tao, woohoo, come here. Hindi ho ganon. Ang ibig sabihin ng draw is you're literally dragging that person with force. Nang ibig sabihin, kahit si Pablo o Saul ng Tarsus na kinakatakutan ng mga tao, when the Father drew him to Christ, wala siyang nagawa. Dahil hindi madaig ng kadiliman
ang liwanag na nagmumula sa buhay. At ang pinagmumulan ng buhay ay walang iba kundi ang berbo. At ang berbo na yan ay walang iba kundi si Jesus. So you know why you and I are here today worshiping Christ? Dahil hindi nagtagumpay ang kadiliman sa atin. Hindi nagtagumpay ang spiritual darkness sa atin. Hindi man po tayo perpekto, hindi man po tayo malakas palagi, pero dahil po sa liwanag na kahit kailan hindi na mawawala sa atin dahil si Kristo ang pinagmumulan ng liwanag na yan. You may fall, but not forever. You may sin, but not permanently. You may be cast down, but not destroyed. You may be weak, but not forsaken. Because hindi nagwagi ang kadiliman sa liwanag. Kundi ang liwanag ang nagdaig o dumaig pa, nagtagumpay laban sa kadiliman. That is why this afternoon, mga kapatid, sino po bang itong Jesus na ating sinasamba? He is your Creator. He is our life. He is our light. And He is our champion para magtagumpay laban sa kadiliman. You have doubt, go to the light. You have fear, go to the light. You feel discouraged, go to the light. Nakakaranas ka ng spiritual weariness, go to the light. Kapag ikaw ay lumapit sa liwanag na walang iba kundi si Kristo, darkness has no power over the church. Kaya sinabi po ni Mateo through Christ, sabi ho niya, and the gates of Hades cannot prevail over the church. Ito po ba ang Jesus na ating sinasamba? It should be. Dahil yan ang sinasabi ng Biblia. Jesus is the Word. Jesus is eternal. Jesus was in eternal fellowship with the Father. Jesus is God. Jesus was in the beginning with God in creation. Jesus is the agent of creation. Jesus is life. Jesus is light. Jesus is our Savior over darkness. Yan si Jesus sa first 5 verses ng panimula ni Juan.